Sa ating po namang mga balitang pang-consumer at kalakalan, bahagyang bumaba ang presyuhan ng bigas sa merkado. Sa datos daw po ng Philippine Statistics Authority, nasa 56 na piso at 35 sentimo na lamang ang national average ng mga well-milled rice noong po June 15 hanggang June 17. Nalagasan po ng 15 sentimos ang halaga nito mula po noong simula ng Hunyo. Kasabay niyan, buwaba din daw po ang regular milled rice sa 51 piso at 14 na sentimo. 51 yung pinakamurang bigas. Parang, saan yan? Saan mabibili yan? Hindi, pero ito yung pinakamura po, 51. No? Halos 20 sentimo raw ang binaba mula po nung Hunyo. Well, at least sa 35 pesos na dagdag sa minimum wage, meron ka ng kalahating kilo. Wala pa rin 1 kilo. Ano? Ito mga Nauna nga pong sinabi ng Agriculture Department na irerekomenda nito ulit ang pagtaas po ng taripa sa bigas kapag bumagsak na sa 42 hanggang 45 piso ang bentahan nito sa merkado. Samantala, dumoble ang presyo ng kamatis sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Sa Commonwealth Market sa Quezon City, pumapalo na ito ng 150 piso kada kilo. Malayo yan sa 6 na po. Tomato soup. Wala mo ng tomato soup ngayon mga kapatid. Malayo nga po yan sa 6 na po hanggang 80 piso noon. Sabi ng mga tindero, nagsabi mga supplier na kakaunti lang ang nakukuhang kamatis mula sa Nueva Vizcaya. Ang paliwanag naman ng Agriculture Department na delay ang anihan ng kamatis kaya manipis ang supply sa ngayon. Aminado po naman ang pamahalaan at talamak pa rin ang tax scam sa kabila po ng pagpapatupad ng SIM registration law. Ayon po sa DICT, naging mas madiskarte daw ngayon ang mga scammers. Ang ibang araw sa kanila ay gumagamit ng messaging apps imbis na idaan sa pamamagitan po ng SMS o text. May mga scammer din daw na gumagamit ng foreign SIM para hindi po kinakailangan pang iparehistro. Habang ang iba ho naman ay gumagamit pa rin ng tradisyonal na messaging at gumagamit po ng partikular na gadget para makapagpakalat po ng text sa isang lugar. Nakakatanggap din daw ho ang Cybercrime Investigation and Coordination Center ng mga reports na nagagamit pa rin ng mga sindikato ang mga SIM kahit na hindi rehistrado. Pinagpapaliwanag po naman ang isang telco tungkol ho dito. Nanawagan po naman ang ahensya na iulat sa kanilang tanggapan ang mga kaso ho ng paggamit ng unregistered SIM o mga SIM na gumagamit ng stolen identities. Ngayon po mag-iingat tayo kasi meron pong ngayon may makina na maaaring mag-program ng mga example lang ng ilan lang pong letra na maaari mong isipin na yun yung kumpanya. No, example, ABC. Yun lang ang lalabas doon sa iyo. Isipin mo, pwede silang gumamit ng pangalan ng telco Tapos magpapalabas pa sila ng message. Tama na naman. At yan ay confined sa isang particular na lugar. Doon nila i-text blast ito. At yung equipment na yan ang dapat hinahabol ng NTC. Yan. Kaya ang lahat po ay sinasabi NTC. Hoy! Gising! Nasaan ba ang NTC? NTC, pagalawin niyo po ang baso. Ito naman nga, sa gitna ng kaliwat kanang issue sa cybersecurity, nagkaroon ng data breach sa isa sa mga unit ng DICT. Pero ayon sa DICT, minor breach lamang ito. Nangyari nga ito sa Disaster Risk Reduction Management Division. Pinasok lang naman daw kasi ng isang hacker ang website ng unit at naglagay ng panawagan na ayusin ang cybersecurity ng bansa. Tiniyak ng ahensya na hindi naman konektado ang website na ito sa central system ng DICT. Hindi pa rin daw aabot sa 5 megabytes ng impormasyon ang nakompromiso. Pero apektado raw dito ang impormasyon ng wala pang 10 empleyado pati na ang datos sa emergency assets and vehicles. Nagbabala din ang hacker na magbabalik ito. Pero merong babala yung hacker. Siniguro naman ng ahensya na palalakasin na nito ang kanilang cybersecurity. O saan ka naman nakakita? DICT mismo, no? Ang nahack na ngayon at hinahamon sila ng hacker. Sabi siguro I shall return. Sinusulong po naman ngayon ni Senator Grace Poe sa Senado ang round-the-clock construction para po sa mga infrastructure projects ng pamahalaan. Layon po ng panukala ni Poe na imandato ang mga contractors na magpatupad ng 3 shift sa mga proyekto at magbigay po ng overtime at hazard pay sa mga manggagawa.
Sa ilalim po ng panukala ay posibleng magbigay ang pamahalaan ng incentive sa mga kontratista at mga workers ayon sa kanila pong performance. Inaasahan pong ito makakatulong na bumilis ang pag-aayos at pagtapos sa mga proyekto para nga makatipid rin ng gobyerno. Tama ito, magandang panukala ito. Sa datos nga noong taong 2017, umabot sa higit 230 milyong piso ang multa ng gobyerno dahil bigo ang ilang ahensya na sumunod sa mga deadline. Ay oo nga, Para daw makatipid. kapag ho ang proyekto ay napaka-importante at ang iba istorbo ho sa bayan, dapat talaga 24 oras ang trabaho. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.